diskaya ang diskarte ni Ping Lacson. At ang isa ay itong pagbabanta ni dating congressman, ngayon nag-resign na, Saldico, na sasabihin niya kung sino talaga ang mastermind sa lahat ng nangyari. Aisa Sarail, Ka-Eric, maari bang maging revolutionary government ulit ang bansa dahil sa pinaggagawa ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Marcos? Pwede po yan, pero dapat hindi tumagal na magkaroon ng bagong saligang batas. The last time that we had a revolutionary government was when Marcos Sr. was toppled down by a popular uprising of the people through the so-called people power. At sumunod noon, nagkaroon po ng reforms, overhaul, at mga ilang hakbang para baguhin ang sistema o pamamaraan ng gobyerno. Pero hindi umabot po ng 1 year ay talagang itinulak na by 1987, May, magkakaroon na tayo ng bagong saligang batas. Delikado po kasi yan, yung revolutionary government wala sa batas eh. At mabuti lang kung unified at nagkakaisa po ang ating mga kasundaluhan, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Okay. Puntahan ko muna po itong diskarte na diskaya ni Ping Lacson. At itong pangalawa sa bahagi ng ating topiko o pag-uusapan ay ito pong tungkol dito nga sa nagbabalak si Saldico na magkaroon ng kanyang sariling revelations in due time, no? Sa takdang panahon, baka hindi na rin tumagal, si Saldico, sa takot niyang siya ay ma-assassinate, ay naglalayon siyang buksan ang oportunidad at isiwalat na niya ang kabuuang racket at sindikato sa flood control projects. At sabi niya, kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin na maipatupad ko lahat ng diskarte na ito. Tama naman. May punto siya. Ako ba ang nagpipirma ng mga budget na maging batas upang maging General Appropriations Act? Ako bang nagdala niyan kay Marcos? Hindi naman Pero syempre doon sa katayan, sa loob ng Kongreso, pati po itong small committee at pati po itong mga sinasabi na si Saldico ay chief executioner, tagapagpatupad ni Romualdez at ni Marcos sa kung paano nila ilatag ang pandarambong at pagpapalusot bilang pangungurakot sa kaban ng bayan sa disenyo ng kunwari ang flood control projects, kunwari ang mga reforma at mga pagpapatupad ng kunwari ay mga proyekto. Pero ang katotohanan yan, mga kababayan, dinadambong po nila, no? Pagod ka ay, do take good care, Sir Eric, we need you. Opo, pagod po ako, Dels Cabardo. Mantakin mo in the morning, I have to make a video analysis. So maaga ako gigising. I have to read the news and make some analysis between 4 a.m. hanggang mag 6 a.m. po yan ang processing. And then, by pahinga ng konti, I have to do it again by 12 noon to 1 p.m. and then sa gabi. Yeah, thank you, Dels Cabardo, sa inyo pong concern that I should not be on fatigue or maging exhaustion, no? Nakita ko ang video kanina, natakot ako, no? Siguro ay dumaan sa reels ko. Iwan ko paano nakuha ang video, kung Pilipino ba yun o hindi. Nanonood siya ng parang movie sa kanyang laptop sa isang hotel. Bigla siyang nangisay. Bagsak, patay, cardiac arrest, no? Parang bata pa, siguro nasa 30s lang yung lalaki. I do not know, no? Sabi nga nilang, gang, magpa-check up dapat ako, baka ako po ay mayroon ng high blood pressure and I do need maintenance already. Yeah, thank you sa inyong pag-care at pag-concern, Pero puntahan ko lang po itong diskarte ni Ping Lacson. Ping Lacson tries to make it appear and he tries to impress to the people na siya ay malinis, na siya ay matino, at siya ay hindi involved sa corruption. Gusto niyang inorture
or i-project ang ganyang packaging ng kanyang pagkapolitiko. But Ping Lacson has a long shadow of controversies over him. Una, hindi makakalimutan ng taong bayan ang involvement niya. I think he was still a colonel in the Philippine National Police nang nangyari po ang Coratong Baliling summary execution. At doon po lumabas ang pangalan niya at ng mga tauhan niya. Dito sa tinatawag na PAOK-TF ba yun? Presidential Anti-Organized Crime Task Force under Joseph Estrada. Okay, mga kababayan. So, matunog ang pangalan ni Lacson pag pinag-uusapan ang mga kontrobersiya hinggil sa pag-abuso o paggamit ng law enforcement na may kaakibat na mga paglabag at mga sumusobra o kalabisan sa diskarte ng law enforcement. Kagaya na po ng notorious or the infamous scandal of Coratong Baliling. Rub out or summary execution style. So, itinuturo ito sa kanya at sa kanyang mga tauhan when he was still a police officer. Hindi pa siya Chief Philippine National Police but he was reporting kay Vice President noon, Joseph Estrada. Ang Pangulo noon, si Fidel Ramos. Okay. Ano pa po ang mga kontrobersya kay Ping Lacson? Inakusahan siya ang kanyang anak at sinasabi din po na pati siya ay nakinabang dito po sa barko-barko na mga smuggling ng simento na ginagawa ng kanyang anak, as pointed out sa isang o sa maraming kumakalat na video ni dating Customs Commissioner Nicanor Faildon, mga kababayan. So, hindi naman po magiging malakas ang loob ng anak ni Ping Lacson at isisiwalat ng kilusang kontra sa kanyang anak sa loob ng customs kung hindi totoo na nai-involve nga sa ganitong gawain ng kanyang anak. At ang tanong sa kanya ni Marine Captain Faildon, ano ang ginagawa ninyo para dito? Nagmamalinis kayo, ano? So, those are part of the long shadows of controversies. Pangatlo, na hindi makakalimutan ng tao kay Lacson, siya po ang pasimuno nito ng tinatawag na liquidation by certification only. Ito yung Joint Senate and House Resolution number 10 na pinapayagan po na magkaroon ng mga senador at congressman ng tinatawag na extraordinary fund or ang tinatawag na contingency and exigency fund na nagkakahalaga ng 1 milyon hanggang mahigit pa bawat congressman at bawat senador monthly basis. And they don't need receipts to liquidate. They only need to issue a certification na nagastos at nagamit na ang pera. Ang ganyang kalakaran po na magkakaroon ng access into extraordinary fund and ready miscellaneous fund, no, ang mga senador at mga kongresista ay si Lacson mismo, ang isa sa pasimuno ng Joint Senate and House Resolution number 10. Okay. Pang-apat na kontrobersya ni Ping Lacson ay ito nga po ang kanyang pagmamalinis-malinis na hindi niya kilala itong mga contractors na ito at wala siyang kinalaman sa kanila sa anumang pagkakataon o sa anumang antas. Ngayon kumakalat ang picture niya. Kasama si Sara Diskaya at iba pang pamilya Diskaya. Mga kababayan, though there is no so-called thing as guilty by association or guilty by way of picture-taking, there is no such thing about that. But the circumstances, mga kababayan, thank you, Ma'am Tereseta Mumungan Mariano. Galing mo ka, Eric. Sana maraming kagaya mo. Thank you, Ma'am. Marks Lenin. Hi ka, Eric. God bless. Hoy, I like your name, ha? Bakit may X ang marks mo? Okay, that's a style. Okay. Siguro revolutionary family din ang pinanggalingan nito ni Marx Lenin. Ano? Thank you, Ma'am Teresa Mumungan Mariano. What I'm trying to point out is
though there is no principle in establishment of the guilt of a person by way of picture taking or association lamang na nakita ka nagpa-picture, guilty ka na. But, kung kusang loob sana na ibinoluntaryo ni Lacson ang impormasyon na yan, maniniwala pa tayo. Oo nga, he was never involved dyan sa anomalya na yan na posibleng tumanggap siya ng milyon-milyon na pondo mula sa mga diskaya dahil po election time yon ang na-meet niya. If Ping Lacson could have been so circumspect about that, no? Yung buo sa kalooban mo na sinabi mo, ang mga diskaya, nakausap ko yan, pero ako, pinangungunahan ko kayo, I was never involved into solicitation of funds for electoral campaign support. Siguro pwede pa siyang palagpasin o kaya bigyan ng benefit of the doubt, pero tinago niya eh. Until sumambulat po itong balita that Ping Lacson was also involved with the diskaya. And take note of the circumstance of the meeting. Sabi niya, election yon pero mag 2 weeks na lang mag-election na. Well, kahit na lang day before election, kung nagkita kayo at kung nagkabigayan, it does not follow na kung malapit ng eleksyon o gipit na sa oras, hindi ka pwedeng makakuha ng pondong suportang pinansyal. Klaro tayo dyan. Ganon din po ito kay Sandro Marcos, itong anak ni Bongbong Marcos Jr., na congressman sa Ilocos Norte. May 5 pala siyang projects na mga flood control projects sa Ilocos Norte, lahat inanod at winasak ng baha, wala pang 1 taon, at nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos. At ang kontraktor ni Sandro Marcos, Timothy Construction Group, St. Gerard, and then Alpha and Omega. Puro nakapailalim po, JC Tan, sad na gabi. I'm sad for what happened sa mga kababayan natin sa Cebu, no? Nakakalungkot, nakakapanlumo, no? It's always the ordinary and poor Filipino citizens or people na mga mahihirap ang tinatamaan palagi ng ganitong mga trahedya at dilobyo. Hindi naman ito palaging nagaganap doon sa mga magnanakaw at mandarambong na mga politiko. But maybe there are reasons for our God, for the supernatural power of the universe ng Diyos, kung bakit nangyayari yan, ay baka pagpupukaw na rin sa tao at sa mga namumuno sa gobyerno na asikasuhin nyo ang inyong bayan. Huwag kayong magnakaw ng magnakaw, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, away ng away, turuan ng turuan, at limpak-limpak mali-malita ng mga salapi, pinagkakarga-karga, pinaghati-hatian, habang milyong-milyong mga Pilipino ang nagugumon sa kahirapan, kagutuman, at kawalang pag-asa at kawalang direksyon under this kind of government ni Marcos. Kawawa po ang mga kababayan natin, no? Pag may mga kalamidad, you can never expect na makakapag-responde sila Marcos. Mabuti pa mga private initiatives and even the local government officials, no, ng ibang mga lugar nagsimpatya kaagad, like sila Mayor Basti Duterte. Ganyan na ganyan po si former President Rodrigo Duterte. There was no any idea or hint na siya itatakbo sa pagka-presidente na mangyari po yung Yolanda, the most or one of the most hard-hitting typhoon na dumaan sa kasaysayan ng ating bansa, packing a sustained wind and gustiness up to 380 kilometers per hour. Wow! Hanggang 420 kilometers per hour. Ganyan po, parang Ferrari. Top speed ng Ferrari o mid speed ng Ferrari, mga 400 kilometers per hour, mga kababayan. Ganyan po ang strength ng Yolanda. And the first responder there, nang wala pong tubig, walang kuryente, walang pagkain, kalat-kalat po at sabog-sabog ang response ng gobyerno noon ni Noynoy Aquino, sapagkat hindi nga nila
na ini-expect na ganun po ang impact ng dumaan na bagyong Yolanda noong 2013. At si Pangulong Duterte po, he was yet a mayor there in Davao. And si Pastor Kibuloy ang unang nagresponde. Halos pabalik-balik sila doon linggo-linggo sa Tacloban at paligid nito para magkaroon ng feeding and clean water support habang unti-unting bumabangon mula sa dilubyo at trahedyang nangyari na yon ng Typhoon Yolanda. Umabot yata sa mahigit 10,000 ang patay sa Tacloban and paligid na lugar ng Tacloban. No? Wow! So ngayon, babalikan ko lang po itong Diskaya, no? Na pamamahala ni Bubong Marcos. Marcos resign na tayo. Nagulat talaga ako yung sinasabi niya doon na hindi ko alam kung nagkaroon pa tayo ng lindol pero wala tayong magagawa dahil panahon na ito. Anong klaseng tao ito, sabi ko. Si Marcos, anong species kaya ng tao ito? Bakit naging presidente ito, no? Mga kababayan. Cecil Martin sa Japan po, sila po ay naka-organized ang bawat communities. Every time po na magkaroon ng malalakas na mga kalamidad, lindol, na nagre-resulta sa tsunami, ang Japanese people po ay nag-organize ng kanilang community self-help system na sama-samang kapareho po ng ating bayanihan habang nag-aantay sila ng tulong mula sa gobyerno. Okay. Tapusin ko lang ang first part itong Diskaya na diskarte ni Ping Lacson. It's a question of integrity because the information was never volunteered. It was never offered as a voluntary declaration by Lacson na walang conflict of interest dito kapag iniimbestigahan ang mga Diskaya sapagkat though I know and I met them during the elections nitong April 2025 at kung ilang beses pa ang meeting, sabi niya, once lang, but yung postura ni Ping Lacson parang parang very defensive, no? Evasive and defensive, no? Parang sinasabi niya, pinalabas ang picture na yan para gawan ako ng malisya. Di nga. The long shadow of controversies are always or is always hounding you, Ping Lacson. Tama? The long shadow. Shadow is the subject, so singular. Controversies are modifier. The long shadow of controversies is always hounding the kind of Ping Lacson. Ano? Kaya nga, wala nang naniniwala sa kanya na kung sasabihin niya na patas siya. In fact, yung salpukan nila ni Senator Marcoleta, nanggaling yun sa pag-raise ng valid point and question ni Senator Marcoleta that why are you giving an opinion among the list and the parade of testimonial revelations ng so-called witnesses, hindi pa nga nagkakaroon even ng kalagitnaan ng or papuntang konklusyon ang investigasyon, makikita na sinasabi niya, mas naniniwala siya at kapanipaniwala ang testimonya nito nila Bryce Hernandez, nila Alcantara, kung ikukumpara sa unang mga pagbubunyag ng mga Diskaya, no? Without directly pointing out to Marcoleta na hindi siya naniniwala si Lacson sa mga Diskaya sapagkat ang nag-handle at nag-present noon ay sila Marcoleta daw, pero yun na rin pong effect ng kanyang sinasabi, mga kababayan. Kaya ito ngayon, to the rescue. Si Tito Soto sa kanya, sabi ni Tito Soto, wag nating husgahan ang picture. Picture can always be edited. Picture can always have some double, multiple meanings. Pero dahil na nagpa-picture, guilty na? No, it's not about the picture. It's about the integrity and the honesty of intention na dapat binuluntaryo yan ni Ping Lacson. Na sinabi niya yan bago pa kumalat itong mga pictures nila with Sara Diskaya and some members and staff ng Diskaya group of companies na itinuturong mga kriminal na contractors. Okay? Pangalawa,
atat na atat siyang i-discredit si Senator Marcoleta at atat na atat siyang i-discredit at takot-takutin to the point na nagpa-interview na naman siya si Ping Lacson at sinasabi niya na pwede daw makukulong itong si Sergeant Gutesa dahil sa perjury. Nagsinungaling siya sa kanyang notaryo. Hindi pa nga na-establish kung totoo na nagsinungaling siya o inilaglag siya at tinalikuran siya nitong law office na kung saan siya nagpanotaryo dahil tinakot na takot sa possibility ng mga implications sa kanilang mga negosyo. Kaya ito ngayon, ang tinatakot ni Ping Lacson, ito pa si Master Sergeant Gutesa. Pero may kalalagyan siya dito, lalaban tong mga Marines, lalaban po sila upang hindi mapigilan, mamaniobra ang pagsambulat ng katotohanan hinggil sa pandarambong at ang antas at lawak ng pagkamalubha nito sa kung paano nakaapekto sa taong bayan. Yan po ang mahalaga dito sa pagtingin ng mga kabataan at ng mamamayan, makuha na nito ng lessons, mga kababayan. Okay? Gandang gabi ka, Eric. Go sa laban ng bayan. Halong kayo and God bless. On the last part po, mga kababayan, babalikan ko po ito. Medyo pagod na rin po si ka Eric talaga. Masakit na ang aking back neck and lower back ko. Nagbumabalik ulit ang lower back pain ko. Sabi nila baka sciatica. Sabi ko baka old age na, 50 mahigit na si ka Eric. 1971 po si ka Eric and my birthday will be October 14. Libra. Ito pong binabanggit ni Saldico na hindi siya ang mastermind. May katotohanan po yan. Sapagkat ang mastermind naman talaga si Marcos at si Romualdez. Pero kung hindi ikaw ang mastermind, hindi ibulgar mo na. Ituga mo na. Lubos-lubusin mo na. Ako po ay naniniwala na mayroon pong inaantay lang si Saldico na pagkakataon, isisiwalat niya ito lahat. Kasi hinahabol ng mga properties niya ang kanyang air assets na mga 4.2 or 4.5 billion pesos, 5 helicopter at 3 eroplano yata ang mapagmamay-ari nila, ay hinahabol na ngayon upang ipailalim sa petisyon for application of freeze order with direction of requesting the court to issue forfeiture and seizure order upon presentation of substantial or probable prima facie evidence. Ayan. Yan po ang inaantay na gagawin sa kanya. So kung mangyayari nito, hindi po magagalaw ang kanyang mga pera at mga ari-arian, hindi niya ma-monetize dahil hahabulin pati ang mga bank accounts nila. And we hope and pray po na talagang magaganap yan dahil yan na ang panimula ng paniningil or the restitution at the same time execution ng justice for the people. At binanggit po ni Saldico na handa siyang bumalik sa Pilipinas sakaling nakikita niya na pwede nang pakikinggan ang kanyang kwento. Huwag ka lang magsinungaling. Pwede kang tanggapin ng taong bayan at hayaan mo na ikaw ay masapailalim dito sa proceedings ng pagbabawi ng mga ninakaw na kayamanan. So, ako naniniwala ako na itutuga ni Saldico sino ang Gang of Six or Small Committee na ito na ginagamit ni Romualdez dito po sa illegal and criminal insertions sa budget, pati mga unprogrammed budget para doon po gagawin ang pangkatay nila. Wow! And maliban po dito, binabanggit din ni Ginoong Saldico na hindi niya papayagan na ang ganitong pangyayari ay isisisi lahat at ibubunton sa kanya. Kaya nga, malinaw na ngayon ay tinatago, pinapatakas, pinatago na ni Marcos Jr. si Saldico kasi baka nga ito ay mag-corroborate na doon sa naging unang pahayag ni Manong Governor Chavit Singson sa Club Filipino na kung mayroong punong kriminal na salarin sa nagaganap na problema ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, syempre ang sisingilin mo, ang gobyerno.
And the government right now, presently, ay nire-represent po ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng ating bansa. Pero ngayon, kung makikita ninyo, binabanggit ni Saldico, how can I make money when I cannot make a budget to become a law dahil ako po ay isang mababang uri lang ng congressman. Nagpaawa effect ka naman eh. Anong mababang uri? Sa panahon ni Martin Romualdez at ni Marcos, hindi bababa taon-taon sa 50 billion pesos or more ang iyong dinidiskarte. Bilyon na sa isang tao pa lang. Kaya wag mo kami. Hindi tayo pwedeng paandaran nito, mga kababayan, ng kagaya ni Saldico na hindi niya babanggitin ang mastermind at pasasakayin niya lang tayo. We are awaiting for his change of mind and for his redemption of his soul and his mga future ng kanyang mga anak at ng kanyang mga pamilya na malilinis niya upang hindi po solamente o exclusive kay Saldico na siya lang po ang mapaparusahan dito. Well, nanginginig na yun si Marcos, hindi na siya makatulog kasi baka ibulgar nga ni Saldico that the architecture design that made the government become subjected to plunder and massive corruption, ang gumawa ng disenyo po ito sila Saldico at sila Martin Romualdez. But from the very beginning po, bago pa mag-execute ng pandaraya sa mga pondo ng gobyerno at pagnanakaw ng gobyerno sa kanyang sariling mamamayan, alam na po yan mismo nila ang batas na gagamitin nila upang makabangon muli ang diskarte nila na hindi mapuruhan dito si Martin Romualdez at si Marcos at si Saldico mapapalusot pa nila. Ayan. Saldico, tumuga ka na, sabi ni Wena. I like that term. Tumuga ka na. Otherwise, kung hindi ka tutuga, ikaw ay mawawala. That is a very big possibility that Saldico faces a possibility of physical elimination by way of assassination. And knowing the propensity of this government ni Marcos and Romualdez, paano manggamit ng tao at kapag nagamit ka na, iitsapwera ka at ibabasura ka. Doon papunta po ang pagtrato nila ngayon kay Saldico. Mga kababayan, I'll try to get back with another video analysis. Dito muna si Ka Eric, parang si Ka Eric ay nawawala ng oxygen and ng aking lakas ng masakit na ang lower back ni Ka Eric. But nonetheless, I was able to deliver the main points. The credibility and integrity of Ping Lacson are not only being tainted today because dito kumakalat ang kanyang ugnayan, ang kanyang association sa mga diskaya at naging very defensive siya. Ang mismo pagkakontrobersyal ni Ping Lacson ay panahon pa na nasa Philippine National Police po siya. Kaya he does not deserve to be the chairperson of Committee on Accountability ng Public Officials, which is known as the Senate Blue Ribbon Committee. Dapat ibigay yan sa may integridad. Kung ayaw nila kay Marcoleta, dapat mag-decide sila sino ang pwedeng bumuo ng pamumuno na hindi naman kahiya-hiya na nagagamit bilang tuta at operator ng Malacanang ni Marcos at nila Romualdez. Oy, by the way, nakapasa na ang Senate Resolution 144 yatang numero urging the ICC to consider immediately a possibility of grant of interim release to Pangulong Duterte on the basis of humanitarian grounds dahil nagkaroon na po siya ng cognitive impairment status. Ibig sabihin po, hindi siya makakapag-sustain ng coherence sa kanyang mga nakikita at na-observe, pati ang recollection of memory niya. Apektado. Hindi ko sinasabi na ulyani na siya. Ang term na ginamit, cognitive impairment, sa kanyang sarili. So, ang butuhan po, 15 ang pumabor
dito sa pinangunahan po ito ni Senator Robin Padilla at ni Senator Mig Zubiri. Ang nagkontra, ito po yung nagsasabi na sila ay para sa human rights. Human rights, human rights, human rights. Pero pagdating kay Pangulong Duterte, walang human rights, no? Tumutol sila sa humanitarian ground na posisyon ng 15 senators na hindi dapat palalabasin si Pangulong Duterte. Si Kiko Pangilinan, tandaan yung pangalan na Kiko Pangilinan, si Bam Aquino at si Risa Hontiveros. Sa October 13 yata ang aming additional conference sa kasong isinampa nitong tanim witness modus operandi niya na si Risa Hontiveros. Tumutol sila, tinutulan po ni Hontiveros, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan na si Pangulong Duterte ay mabigyan ng house arrest at nang sa ganun makarecover din siya at maalagaan siya ng maayos. Okay? So expected yan sa tatlong zombies na ito, no? Mga political zombies and opportunist ito. Kiko Pangilinan, saka si Hontiveros, and si Bam Aquino. Ayan. Ang bumoto, 15. Ang nag-abstain itong si Rafi Tulfo and I think Tito Soto nag-abstain din.